Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Webes, asod-asod nga insidente sang pagpangawat sa mga motorsiklo sa Haro, ginaimbestigaran na sang kapulisan. Pagkawat sang lalaki sa nakapark nga motorsiklo sa Haro, nahuli ka. Lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation sa barangay Pandak Pavia, nag-ako nga siya ang nangawat sa balay sa barangay Kabugaw Sur sa Amuman nga Banwa. Napulo ka balay na sunog sa Barangay 10, Bacolod City. Ginsindihan nga kandila, ginalantaw ginhalinan sang kalayo. Transport cooperatives ang modernized PUJ nga nakuhaan sa video nga nag-overloading pangayuan sang paathag sang LTO-6. Kag Archdiocese of Haro magapatigayon sa prayer rally kadungan sang nationwide trillion peso march sa Pebrero 25. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, motorsiklo nga nakapark sa Barangay Quintinsalas, Haro, ginkawat sa isa ka lalaki. Insidente, nahulikam. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, padayon pa nga ginapadalaman sa kapulisan ko na ang lalaki nga nangawat sa motor kahapon amuman ang sospek sa pagpangawat sa motorsiklo sang nagligat ka semana diriman sa Barangay Quintinsalas, Haro. Sa sininga kuha sang CCTV video, makita ang pagpaatras ang isa ka lalaki sa motorsiklo. Gilayon niya ini nga ginmaneho. Ang lalaki sa video amo ang nagkawat sa motorsiklo sa Barangay Quintinsalas, Haro pasado alas 4 kahapon sa hapon. Sa iban pa nga kuha sang CCTV, makita ang paglabay sang lalaki padulong sa direksyon sang Barangay Buang, Haro. Kung balikan ang unang video, makita na magutod nga menor de edad nga nagsumalang sa kawatan sang ini ang nagpalagyo. Ang bata nga lalaki amo ang nagpark sa motor sa lugar, las 9:30 sang aga. Apang sunod sa tagiya sa motor nga amay man sang duha ka bata, naghuna-huna ang iya kabataan nga siya ang nagamaneho sang nasumalang nila ang motorsiklo. Kaya motor, nagpuli sila tayo sa balay na mangkot sila nga kunari ang motor. Kaya balko wala ko kakuha kaya dirikot balay, wala ko naglakat. May sentimental value ng motor nga din. Wala naman nakatulupangod ang dispatcher sa lugar nga ginkawat na gali ang motorsiklo. Nagpagawa ko itong ng sakyan to sa kapiyak to. Kita ko, nakagawa na. Kala ko paderya. Suno sa Iloilo City Police Station 3, wala malak ang motorsiklo. Parayon pa ang ilapag tungod sa sospek. Ginahibalo pa kung iniman ang lalaki nga nangawat sa motorsiklo malapit sa LTO-6 sang Pebrero 3. Hindi pa kita ka-confirm kay ang identity sa subong. Hindi pa gid naton maklaruhan, bali ang body build lang ang nakita naton. Hopefully makakita pa gid kita sa mga footages from Quintinsalas, kinasuyod naton going sa Barangay Buang. Ginatutukan naman sang Iloilo City Police Office ang duwa na ka-insidente sang carnapping sa unang duwa ka semana sang Pebrero. I also directed the intel units natin dito sa ICPO to help Station 3 in the conduct of investigation and gather information. Jert, wala ginadula sa kapulisan ang posibilidad nga may grupo nga nagatarget sa pagpangawat sa mga motorsiklo. Gani pahanumdom sa kapulisan sa mga rider nga kung i-park ang mga motorsiklo siguraduhon nga nakalaki ni agud hindi mabiktima sang kawatan. Jert? Madamong gate nga salamat, Kim Salinas. Lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation sa Barangay Pandak Pavia, nag-ako nga siya man ang nagsulod kag nakawat sa isa ka balay sa Barangay Kabugaw Sur. Si John Sala nakatuto.
Naresto sa drug bypass operation sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo kahapon ang pangayaw nga si Jack Desenorio, 44 anyos. 816,000 pesos nga baloros ang suspected shabu nakuha sa iya. Suno sa Pavia Police, tuman kahay si Desenorio sang ila nadakpan kag ginako sini nga siya man ang nagsulod kag nangawat sang kamera kag gadget sa balay sang Pamilya Ribeiro sa Barangay Kabugaw Sur sang Pebrero 1. Ginako yaman sir, pangayo siya pasensya kay wala sa kuno kabalo kung anong yang inapanghimo. Kay sabog sa kuno sa droga. Apang sigid pamangkot sa kapulisan kung diin sinigindalaw kung ginbalig yang iyang magit pangkawat, wala na kuno ini makadumdum. Tumandok sang Barangay Dahay, Surala, South Cotabato ang subject kag wala sang pamilya nga ginapulian sa banwa sang Pavia. Wala sa kuno diri sang fixed nga nga lodge lang sa kuno, sa lodge sa kuno tulog. Ginkalipay naman sa Pamilya Ribeiro ang pagkadakop sa sospek. Apang nagalaong pa sila nga mabalik ang mga ginkawat sa ila. Sa kamera kung may nakakita man nga lodging house na nga nakabilin bala. Kaya may mga picture man kami to. Tanay ibalik lang nila eh. Magluwas sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pasakaan man ini sang kaso nga robbery. Nagpaiway na magpa-interview ang sospek nga preso sa karon sa Pavia Police Station. Upod kay Hans Tierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert. Napulo kabalay na sunog sa Barangay 10, Bacol City kagabi. Napabayan niya kandila isa sa ginalantaw ginhalinan. Sa kalayo, yaring balita nga itong gintutugan. Sa sunod lang sang 30 minuto, naglabot sa Pulo Kabalay ang nasunog sa Barangay 10, Bacol City, pasado las 9 kagabi. Kalabanan sa nasunog, human sa light materials. Ano mang totally gutted samtang 4 ang partially damaged. 24 ka mga pamilya ang nawadaan sang puluyan. Ang pamilya, alivyado, wala gid sang nasalbar nga gamit. Ang nga makapatukod kami uli balay. Hindi madula sa paminsaron sang 84 anyo sa si Lola Janet ang nakita nga pagkasunog sang ilabalay. Tigong kulban daw mapatay ko gani sing ko daw hindi na ko kalaka. Abi ko gani mapatay na ko bawing kulod. Kaluy man nga may mga apo pa ko kadamo sang apo ko. Nagwas sa investigasyon sa BFP nga napabayan niya kandila ang gintunaan sa sunog. Yung origin na bahay natin, sir, is 1 month nang walang kuryente, sir. So, at that time na nasunog, sir, walang tao sa loob ng bahay nila, sir. Pero, sinabi nung may-ari, sir, na meron silang naiwan na nakasinding kandila sa taas ng cabinet nila, sir. Wala kami kabalo, kaya antes na kami nada maghalin. Secured, madada siya actually. Magluwas sa bulig pinansyal, tutukan sa LGU ang paghatag sa psychological intervention sa mga nasunugan. Na-recall man nila ng mga previous nila nga experiences kada may sunog kag kabalo kita nga kung hindi ma-address it could lead to man ang mga effects sa ilang psychological aspect. Bangod masaming may nasunog sa barangay, hatagan sang pagtamod sa barangay ang pagpahanumdom sa mga residente sa mga pamaagi agun malikawan ang sunog. Ginapahalong ginasla namon kay kabudlayo di ang isa ka kuan ginamon ang parte sa sunog. Opad Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Transport Cooperative nga nag-manage sang modernized PUJ nga nakuhaan sang video nga nag-overloading sa lapas, padalaan sang show cause order sang LTO-6. Pagsabat sang konduktor sa pasahero nga nag-upload sang video makabig, violasyon suno sa ahensya. Si John Sala nakatutok. Kutok na ano na mo man? Nakalabot na sa Land Transportation Office 6 ang nga video sa sabtaray sa konduktor kag pasahero sa modernized PUJ bangod sa overloading. Suno kay LTO-6 Director Attorney Gaudioso Hiduspan, klaro nga violasyon ini bangod pulo lang ang ginapahanugutan nga standing sa mga modernized PUJ. Gani padalaan sang show cause order sa ahensya sa Santa Barbara, New Lucena Iloilo Transport Cooperative nga among naga-manage ang nasambit nga unit. Ang papanaugo niya ganito ang nagreklamo, which is very inappropriate response sa isa ka pasahero nga obviously na may mga discomfort na sa the public does not deserve this. Suno sa Fleet Operations Manager sang SBN LITC nga si Pearl Joy Hamurin, magluwas sa pagpamilit mismo sa mga pasahero nga magsakay apisar nga gutok na ang makabig hindi maayo nga implementasyon sang LPTRP ang isa sa mga rason kung nga hindi malikawan ang overloading. Ang ruta namon tamaan lang gid sir kalaw I believe kung naplastar na gid man siguro ya ang
sang different government agencies ang para sa programa nga sa transport kani wala sang overloading. Apang sabat ni Attorney Hiduspan nga hindi dapat pagbasulo ng implementasyon kundi ang ila kapaltahan nga sundon ang layi. I don't think that's true, no? Doon mo na yung, you will blame the program, the government program, so the way you implement that on the ground, no? Though I don't think that's fair. Sa gobyerno is trying to implement properly the LPTRP. Gitingon sa news team nga makuha ang bahin sang konduktor apang wala pa ini makareply sa mensahe sang news team. Subong adlaw igaserbe ang show cause order. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ika-3 nga nationwide trillion peso march na tala na ipatigayon kadungan sa anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Archdiocese of Haro isa sa mga magapasakop. Si Julius Bilacaol nakatutok. 2025 sang naglupok ang isyu sang korupsyon sa pungsod nga nagsugod sa mga flood control project. Wala tuong nga investigasyon ang ginpatigayon kaangot sini. Apang ang vendor sa sorbetes nga si Manong Fred nagahulat sa gihapon nga manabat gid ang mga dapat manabat. Garok ina sa syudad para hindi masunod sang ulihing tubo ba. Sa Pebrero 25, sa tion sang pagdumdum sa ika-40 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution, igapatigayon man ang ikatlo nga trillion peso march. Magluwas sa mga cause-oriented group, 86 ka mga diocese sa simbahan katoliko sa bugos nga pungsod ang ginalauman nga magapasakop. Isa sa mga ini ang Archdiocese of Haro. Insistiran gid naton ang transparency, accountability, kag kung pwede palang mairadikar gid ang graft and corruption. Apang tigaylo nga protest rally kasubong sa nakaligan nga duha ka mga bersyon. Sa pangamuyo ini paagi. Suguran ini sa novena sa St. Clement's Church alas 2 sa hapon. Kag pagasundan sa prosesyon padulong sa Haro Metropolitan Cathedral kung sa diyan patigayon ng isa ka misa pagdangan sang alas 5. Nagasalig si Monsignor Oso sa mga tika nga ginahimo sang gobyerno para mahatagan sang hustisya ang pagpangawat sang kwarta sang gobyerno. Apang dapat nga ibutang man sa siguro. Gusto nato ng madasig nga trabaho pero kung hindi gani pulido ang case build up, dira kita madisgrasya. Talalupang doon ang dakong pagbuhin sa mga partisipante sa ika-2 trillion peso march sa November 30, 2025 kung ikumparar sa nahaunang nga bersyon sa September 21, 2025. Gani nagapahanumdom ini sa publiko nga hindi anay pagpabaya ng kausa tungod ang away. Wala pa natapos. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. Mga puso, pinakalugar ang mga eksperyensya sang pag-ulan subong adlaw bangod sa duha ka weather systems. Lakip na ang amihan kag shear line ukon pagsugat ay sa mabugnaw nga amihan kag mainit nga easterlies. Posible man magapaulan ang localized thunderstorms. Sa dato sa Metro Weather, dakong tsansa sang ulan sa Aklan, Antique, Iloilo kag pinakabahin sa Negros Island region. Mabaskog ang ulan, gani may posibilidad sa baha ukon landslide. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, reassign si DPWH Iloilo City District Engineering Office Engineer Roy Pacanan sa Office of the Regional Directors ng DPWH Region 6. Ini ang santo sa order ni DPWH Secretary Vince Dizon nga napitsahan Enero 30, 2026. Nabutang sa order nga wala malabot ni Pacanan ang 5-year supervisory experience nga kinahanglanon para sa posisyon. Ginabiabi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang reassignment ni Pacanan apang ang pagsaylo sa iya sa DPWH Regional Office 6 ang ginakabalak-an sang alkalde nga makatuga kuno sang pagduda sa publiko. Panawagan ni Treñas kay Secretary Dizon nga i-reassign si Pacanan sa gwa sang Western Visayas. Amuman ang gilayon nga pagdesignar sang kwalipikado nga district engineer nga magatalos kay Pacanan. Ang aton diri is ara gihapon siya sa Region 6 wherein ang issue is natabo kag sa office mismo nga may ara sang makabig naton bala nga may direct influence no kag authority.
10-wheeler truck nga report nga ginkarnap sa Bano Sambursa na recover sa Kabangkalan City. Samtang sa Bacolod City naman, suspect sa pagpangawat sa bahin sang barangay Kabug sang Disyembre, arestado. Yaring balita nga itong gintutugan. Nataban sang siningang lalaking laptop kag iban pa nga gadget sa sulod sa isa ka balay sa barangay Kabug, Bacolod City sang tinalikdan nga Disyembre. Bungod klaro nga nakuhaan sa CCTV ang nawong sini kag natukiban nga siya man ang suspect sa iban pa nga kaso sa pagpangawat. Ginpasakaan ini sang kaso sa kapulisan. Kahapon, ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga theft ang lalaki kilala kay Roberto Cuenca, 59 anyos, sang barangay Handumanan, Bacolod City. Gabunan in terms siguro kay ti sa background kag sa hambal sa mga pumuloyo dito do amo maginaang iya obra klarong-klaro nga siya gid. Aresadong 32 anyos nga si alias Chris sang barangay Ilo, Pesilay City nga ginatudlo nagkarnap sang 10-wheeler truck nga gireport nga nadula sang Pebrero 9 sa barangay Bluebin, Murcia. Ginamaneho mismo sang suspect ang salakyan sang na-recover sa kapulisan sa barangay Salong, Kabangkalan City. Sa investigasyon sa kapulisan, ginbilin lang sang driver nga si Franklin sa transloading station sang tubong truck apang ginmaneho sa suspect. Ginpa-ariyahan niya ni Tubo. Ginbilin niya da ang truck. Wala man niya nag-expect ang gabinantay nga hindi to siya galing driver. Ginkuti niya ang starter sa dalom. May mga previous man to siyang record. Then may previous siya nga case. Opo, Kiril Castillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Nagwa naman sa investigasyon sang Kawayan Police may foul play sa batayan sa 11 anyos nga si alias J-Con. Nasapuan si J-Con sa iyang mahimata nga wala na sa kabuhi kag nakalubong sa bala sa baybay sa barangay Tiling, Kawayan. Isa kadlaw matapos siya gindeklara nga missing. Sunod sa kapulisan base sa resulta sang post-mortem examination pagkakugba uko na pagkakuga ang ginkamatay sang bata. May nakita man niya pila sa alatrasan sang biktima. Wala pa sang natuman niya suspect ang kapulisan. Nagpaiway man ang pamilya maghatag sang pahayag sa natabo sa biktima. Ginakonvince pa namin ang pamilya ng pagkuksin ng biktima. May nakita siya kuno sa alatrasan ng bata na agi sa namulis siya. Wala man nakabutang kung bago o fresh. Sa subong wala pa kay ongoing pang investigation. Sa iban pa nga balita, kapin 5 million pesos nga balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sa mga operasyon sang kapulisan sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Si Julius Villacaol na katuto. Arestado ang live-in partners nga sanday alias Boss sa Sibalo Mantique kag alias Marian sa Tabuk Subaharo, Iloilo City. Ang duha nakuhaan sang 2.2 million pesos nga balor sa suspected shabu sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Tabuk Suba. Sa salakyan sa mga arestado, may na-recover pa nga isa ka 9mm pistol. Mga isa man kabulan nga ginpaidalo mga ini sa surveillance. Iloilo City kag First District sang Iloilo ang sakop sang ila operasyon. So, phone, ako sa kanay, na ihatag sa inyo ang droga. Naglabot naman sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu. Ang nakuha sa 61 anyos nga ginkilala kay alias Norman. Ang operasyon ang ginpatigayon sang La Paz Police kag sang Philippine Drug Enforcement Agency sa barangay Nabitasan. Magluwas sa illegal nga droga. Nakuhaan man ang subject sang isa ka homemade nga didose nga pusil. Makalipas ang isa ka semana nga surveillance, natigayon nga madakpan sa Santa Barbara Police anday alias Nene kag alias Arnold. Ginpatigayon ang operasyon sa barangay Tungay. Nakuha sa duha ang suspected shabu nga nagabalor sang 952,000 pesos. Si Nene ang subject sang operasyon. Madugay na ini nga markado sa kapulisan. Si Arnold ang kahimbon sini sa Bulahaton. Sa Santa Barbara man lang nag-operate ang duha. Mobile lang ni sila, sir. Katabok-tabok lang ni sila sa area. There is within sa municipality sang Santa Barbara. Wala naman nakaluwa sa mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit ang 37 anyos nga si alias Paul. Sa buy-bust operation sa barangay Ongka 1 Pavia. Ini ang nakuhaan sa suspected shabu nga nagabalor sang 850,000 pesos. Ang subject ang tumandok sang Gimaras. Apang ini ang nagapuyo na sa Santa Barbara. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol. 1 Western Visayas. Mag-asawa sa Ahoy, Iloilo, ginsulod sa ilabalay kag ginpang tiro, bana, patay. Samtang sa Lambuna, konduktor nga hubog ginbuno, patay isang isa ka driver. Si Julius Villacaol na katutok.
Utang nga wala palubos mabayaran ang ginasundan nga anggulo sang kapulisan sa pagtiro sa mag-asawa sa Barangay Santo Rosario, Ahoy, Iloilo. Ang biktima amo sanday alias Ben, 65 anyos, nga dead on arrival sa ospital. Kag alias Clara, 63 anyos, nga confined pa sa ospital. Suno sa Ahoy Police, nagkato ang suspect sa balay sa mga biktima agod manungkot sang utang. Naglabot sa 1.2 milyon pesos ang ila utang. Nabayaran na ang 700,000 pesos. Apang sang ginsukot sila sa nabilin pa, wala pa sila sa mahatag. Kaginali lang, nga ginpangtiro ang duha sang suspect kag nagpalagyo sa kaysa iya motorsiklo. Ang ina nga suspect sa permi manada nagaganto kung bali kilalahay na nangadaan sila kaya kira natagautang ang aton nga mga biktima sa suspect. Siguro may mga something lang wala sila nagitindihan ay gulpi lang sila gipaniro sa aton nga sang suspect. Nakuha sa crime scene ang 4 ka basiyo nga padayon pa nga ginahibalo kung ano nga sa isang armas lutang. Padayon pa ang pagpangita sang Ahoy Police sa suspect. Dead on arrival sa ospital ang 31 anyos nga konduktor sang pasahero nga jeep nga si alias Jobert. Matapos ginbuno sang isa ka driver sa Barangay Maiti Pequeño, Lambunaw, Iloilo. Natabo ang insidente mga 1:30 sunod sa investigasyon sa Lambunaw Police. Nagsulod ang hubong nga biktima sa barracks kag nagsinabad. Bangon nakibot siya katulugon. Ini ang ginsaway sang driver nga si alias Benji, 42 anyos. Nagbaisay ang duha, tubtob nagkuha sang konsilyo si Benji kag ginbuno si Jobert sa dughan. Nagkaroon po sila ng heated conversation at hindi po nagkaayos yung dalawang panig at umabot na po sa pananaksak itong ating suspect. Gilayon man nga nadakpan sang Lambunaw Police si Benji kag na-recover ang konsilyo nga gingamit sini sa krimen. Nagpamalibad nga magpaareglo ang himata sang biktima. Gani ginapreparar na sang Lambunaw Police ang reklamo nga homicide batok sa suspect. Ang kompanya nga ginaobrahan sang duha, handa naman magpalabot sang bulig sa pamilya sang biktima. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Mas level up nga kulabanan sa dance floor ang balantayan sa Season 2 sa dance reality program nga Stars on the Floor. Pinasay nga dance showdown kag collab ang igabida sa aton dance stars salin sa P-Pop World. Excited na sa Raver kag Coach Jay sa resulta sang teamwork sang P-Pop kag Celebrity Dance Stars. Magabalik man bilang members ang Dance Authority si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Sa Asia's multimedia star Alden Richards ang nagapabilin nga host. Bantayan man ang nagahilapit nga reveal sa 5 ka Celebrity Dance Stars. Sa February 15 na ang Stars on the Floor Season 2 sa GMA. Lagi ko yung sinasabi kasi mahirap din sing and dance. Pero eto kasi makakapag-focus lang sila sa dance. It's up to them talaga para maipamalas kung hanggang saan yung i-evolve pa ng galing nila. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Bag-o gin-rehabilitate nga La Paz Market, ginpainan sa halos 13 million pesos nga pondo para liwat sa rehabilitasyon. Wala natapos nga parking area kag nagatulong nga tubig dapat hindi pagpabayan sunod sa mga vendors. Si Kim Salinas nakatutok. Tuwig 2022 sang ginsuguran ang konstruksyon sang Phase 1 sa La Paz Public Market. 395 million pesos ang pondo nga ginpain. Dugang nga 80 million pesos ang ginutang sang syudad para sa Phase 2 sa merkado. Disyembre 16, 2025 sang opisyal ini nga ginbuksan. Gani pa lamang kutanon kun nga may ginapabidi nga halos 13 million pesos nga project cost para liwat sa rehabilitasyon sa merkado. Sunod sa Iloilo City LGU, Phase 3 na ini sang proyekto. Kabahin sang improvement ang dugang nga benches sa eatery section kag dugang nga stalls ang vendors. Hindi na siya included sa loan. So this is just 15 million. That's why sa supplemental budget lang namon ginpunduhan. I think this happened after sang inspection ni Mayor. Nakita niya guro nga necessary nga butangan. Wala man ini ginapamalabagan sa mga vendor. Ang ilalang, hindi man pagpabayaan ang iban nila nga concerns sa bagong nga merkado. Isa na diri ang nagatulong nga tubig halin sa second floor sa building. Raw na ako gatulo na. Tanawa bla gatulo. Tagaan nila solusyon. Wala natapos nga parking area sa merkado ang inatudlo sang pila ka vendors nga rason sa mahina nga baklanay kag kun nga wala pa makasaylo ang iban sa ila pwesto. Dito sa dalom sang rampahan ay wala pa to human gid mahangin tatsun nga buok tanan nga higko lang. Dapat
matapos na dayon ang parking lot sa ibabaw. Suno kay LEO Head Maricel Mabakyaw, ang mga natumod nga problema, ang kabahin pa sang nagapadayon nga phase 2 sang proyekto. Ang aton nga market sa La Paz, hindi pa siya natapos and gina-foresee natin by the first quarter matapos na siya. Samtang, nagpain pa gid ang syudad sang 18.7 million pesos nga pondo para sa rehabilitasyon sang Haro Plaza. Lakip diri ang konstruksyon sang public toilet kag installation sang lamppost. 9.6 million pesos naman ang gintalan nga pondo sa rehabilitasyon sang Mandurriang Plaza. Lakip diri ang rehabilitasyon sang stage, konstruksyon sang comfort rooms, benches, recreational area, kag iban pa. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga pugsaw, wala naman ang punggan sa malain nga siyempo ang pag-I do sa magkahagugma nga ginkasal sa Guimaras. Ang ila-love story ng itutugan ni John Sala. Kalabanan ang nagahandom sang perfect nga kasal nga wala sang mga sablag kag mala fairy tale ang istorya. Para sa magkagugma nga si Razel kag Kyle, perfect wedding kuntani ang sunset wedding sa Guimaras. Romantic kag intimate kaupo ng ila pamilya kag mga abyan. Apang kaangay sang isa ka fairy tale love story, may kontrabida kag natiun man nga nagapalapit ang bagyo nga si Basyang. Ginhiwat ang ila kasal sang Biyernes, Pebrero 6. Sang nagalakat na sila sa aisle, nagbubu ang ulan. We didn't expect that the weather would be like this. And we were praying and we're hoping for like a nice sunset wedding because the theme is sunset. But then because of the weather, it obviously didn't happen. But we just pushed through. Tumandok sang Guimaras si Razel samtang taga Vancouver naman si Kyle. Sa Vancouver sila nagkilalahay kag suno sa ila, it was love at first sight. Madamo gani nga nag-hashtag sana all, bangod sa bahilo nga makaupang, nagdugang pa sang pagkaromantik sang kasalang ulan. For me, it was perfect. I wouldn't change anything. You know, like God has a plan for us and He was just showering us with blessings. So that's the way I see it. Ginpakita lang na day Razel kag Kyle nga wala sang pagpanghangkat kaangay sang bagyo nga makapatunga sa duha ka tawo nga nagahigugmaanay. There's ups and downs in life and relationships and everything, so God will provide. Just keep praying and everything will work out. Even though there's like a lot of circumstances, like consequences, storms in a relationship, love still wins. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginkalingawan sang netizens ang senaryo sa tunga sa isa ka fur dad kag sa iya fur baby sa North Caloocan. Inibangod kasubo nga ginpapili sang mixed breed nga Maltese kag Shih Tzu nga si Milo ang iya fur dad nga si Jason kun siya o kung trabaho. Makita nga nagauyat pa sa kamot ni Jason ang fur baby. Suno sa uploader, nag-istoryahan na sila sa iya asawa samtang nagaobra sang report sa trabaho. Samtang nagapungko, kasubo nga nagapapansin ang fur baby. Bao kaklingi gid kay Milo ba? Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jerth Rhodes, Charlotte Tan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.